Alright, paano ka nga ba yumaman sa investment? Yan ang isa sa mga tanong na tinatalakay natin actually isa sa mga nagtanong sa atin yan. And even when we are having our coaching, so tinatanong tayo ng mga believers natin, paano ka daw ba yayaman sa investment, right? Alright, ganito between investment and business, mas mabilis ang pagyaman natin sa negosyo. Alright? Lalo na kung natiyempuan natin ang business na trend siya ngayon, plus you are doing marketing strategies, so talagang yayaman ka sa negosyo, okay? Investment, it takes years, di ba? Pero may mga paraan para mapadali natin ang pagyaman natin sa investment, okay? So, I wrote here four ways on how to become rich using your investment. Like, di ba, si Warren Buffett is, as we know, yumaman talaga siya sa pag-invest, di ba? So, though we're not be doing Warren Buffett's way, iba naman yung strategy ni Warren. So, doon sa mga ordinaryong empleyado, OFW, lalo kayo, mga OFW, so, ano bang pwede natin gawin? Ano ba yung strategies? Alright? So, number one, para kayo yumaman sa pag-invest is, mag-start muna tayo sa mga ordinary investment. Marami akong vlogs about ordinary investment. And for now, I think pwede kang mag-start sa dalawa. Okay? So, you can start Sun Life 3-in-1. Okay? Ang Sun Life 3-in-1 po ay meron na siyang life insurance, investment, plus healthcare. Right? So, kung paano mo gusto simulan yan, I will connect you to Sir Jason. Message mo lang ako, 0939-525-4311 or sa aking FB page. Okay? Second is IMG Kaiser. Okay, so health insurance din yan plus investment. Now, the question is, Doki, paano kayo yaman yan? Long term yan, makadali yan? Yes, exactly. Pero I want you guys to start muna dito sa ordinary investment because this ordinary investment ay mga investment na, kumbaga ito yung dinidisiplina muna tayo. These are routines na kailangan natin makasanayan, okay? Then, eventually, magsisip tayo sa ibang investment. Kailangan muna meron tayong makasanayan na we are, okay, as, allotting money, nag-aalat ka ng money para dun sa iyong investment. Kailangan matutunan natin yan. And second, worst comes to worst, at least, kung di magtagumpay ang buhay mo, in terms of finances, business, and other investment, meron kang babalikan na Sun Life 3-in-1 and Kaiser, IMG Kaiser, which you should be needing, pagdating ng araw na you want to retire or you need health assistance, di ba, mga expenses like check-up and confinement, at iba pang expenses in relation to your health, right? So, yun yung una. Then, second, pag na-establish mo na yan, unti-unti, you shift to high-level investment. Ito na, dito na papasok yung mga high-level investment like other stock market, UITF, Pag-ibig, Forex investment is a high level investment. So, I can connect you to Sir Eric para kung gusto mo mag-venture into this, okay yan, alright? And another is real estate investment. So, real estate investment, ito maganda siya investment. Nakakayaman talaga. Diyan yumaman sila, Ty Lopez, Grant Cardone, Dan Lak. So, diyan sila nagsiyaman talaga yan. Other business tycoon dito sa Pilipinas, di ba? Sir Manny Villar, isa sa mga pinagkukuhanan niya ng pera talaga ngayon is real estate investment. So, you can start the real estate investment like you can buy a lot, di ba? Ang gawin mo lang na strategy, bumili ka ng property, kahit bahay yan, o lupa, o apartment, o kahit ano, then after 2 to 3 years, ibenta mo agad. Okay? So, hindi pwede na-stay yan ng 5, 10 years, 15 years. Hinihintay mo na tumaas ang value. Hindi po. Ikaw mismo, papataasin mo yung value ng property mo. Okay? So, it's either, like ang sinasabi, pabakuran, papinturan, pa-repaint, pa-renovate, lagyan ng halaman. So, kahit gumastos ka ng additional pera just to increase its value, it's okay. Then afterwards, ibenta mo siya. Diba? Like for example, naka-acquire ka ng lote, let's say, gumastos ka ng 1 million. Then napagawa ka ng 2 pintuan ng apartment, let's say 1.5. So you spent 2.5 million.
Pag pinarent mo yan, ng tig pa 5,000 a month or 10,000, ang tagal ng ROI, di ba? Ang tagal ng return of investment. Pero kung ibebenta mo ng buo yan, let's say for example, 3.5, bebenta mo, kumita ka ng 1M in a year. Not bad, di ba? So, yun yung process ng real estate investment. Okay? So, Doc, wala akong ganun pera. Sometimes, pwede ka naman mag-loan, di ba? Pwede kang mag-loan Pag-ibig, any bank, di ba? O may mga pumapayag na nagbebenta sila installment, di ba? Like what I have both sa Pampanga, meron ako dong 600 square meter na lupa, and actually binibenta ko na po siya. So, yun lang. Hindi ko naman siya patatagalin. So, if you're interested, pwede natin, ibebenta na natin yan. Yun naman yung plan ko. Wala naman akong plan na patagalin siya ng ganon. So, ibebenta natin siguro. Kikita tayo ng 100 or 150,000. Not bad for a year. Diba? So, yun yung process ng high-level investment through real estate investment. Okay? So, dun ka yayaman. Pero hindi ka yayaman sa real estate pagka yung ginagawa mo yung traditional way ng mga kababayan natin at bumibili ng property, tapos binebenta nila after 15 years, 20 years, wala na, diba? Tapos na, tumaas na yung value, bumaba na uli. Diba? Alright, next, number 3 na way on how to get rich using your investment is try to be consistent in your investment, okay? So, for example, nandun ka sa Sunlight 3-in-1, IMG ka, so consistent ka sa paghulog, and consistent ka rin consistent ka rin sa paglalagay mo sa Forex. So, hindi porke naglagay ka na ng one time, yun na yun. No, you have to add. So, kumbaga, papaikutin mo yung pera mo. For example, nakapagbenta ka ng lupa, you add sa Forex. Ang Forex po kasi is, nagre-range siya from 2 to 4% a month. So, in a year, at least meron kang 36% na interest, di ba? So, 36%, imagine, compared to other investment na yung tinatawag nating ordinary investment. So, ganun nagagawa ng Forex investment. So, if you want to do this, pwede ko po kayong tulungan. Okay? Then, number 4 is, you can add other investment like, may mga iba namang investment like business partnership. So, pwede kang mag-invest. Different companies na open for investment. So, pwede kang mag-explore, di ba? Like corporate stocks. Huwag lang yung may mga, yung masyadong yung matagal makuha ang pera, 5 years, 10 years, masyado. Kasi hindi mo magagalaw ang pera mo. Okay? Hindi mo siya pwedeng laruin, kumbaga, na meron ka nakita mas maganda investment, nakastock ang pera mo. And that's one of the reasons why I'm not yet trying the other investments na nag-offer sa atin. Kasi masyado matagal ang pera. Okay? Kasi medyo tayo ngayon marami tayong gustong itry na mga investment scheme, okay? You can also try co-op. Yan, co-op, pwede rin. Kasi may mga co-op na like, yung co-op natin, kumita siya ng 14%, di ba, per annum. So, that's higher than Pag-ibig MP2 and higher than corporate stocks, di ba? So, may risk nga lang ng konti, pero konting risk lang naman. Lahat naman ng investment may risk, di ba? Okay? So, what else? And number 5, dagdagan natin, explore other avenues ng mag-high risk ka, high risk investment. Just make sure that you understand yung mga in and out ng investment details niya, di ba? So, wag tayong pupunta doon sa minamadali tayo, di ba? Yung parang ito na lang yung time, and sobrang laki ng interest na makukuha mo, like after a month, 50%. Wala namang ganun, di ba? Pag ganun, medyo magduda na tayo, baka scam na yan, di ba? So, ang gawin lang natin, delivers. So, just keep on exploring on the investment, then try to see kung how does it work, then evaluate natin. I can help you. So, kung ba, meron kang papasukin na investment, so, pwede ko itang tulungan. Pwede mo akong i-message, right? We can have online or personal coaching for that. Okay? Ang mahalaga, you are starting your own investment. At yayaman ka when you try these things. Start an ordinary investment. Second, you go high level, Forex and real estate investment. Be consistent and add to the capital. Mag-add ka sa capital. And number 5 is explore more investment opportunities. Ang dami naman dyan, mga nagtatayo ng business, so you can try, pinasusubukan, co-op, di ba? Mahalaga, sabi ko nga, if you have any idea, if you have
you see opportunity, don't miss that opportunity. Huwag na natin sayangin ang mga opportunities na pwede kang yumaman. Alright? So, through investment. Okay? So, please share this video sa mga kaibigan natin, OFW, kahit dito sa Pilipinas. And again, ulitin natin, I can coach you, I can be your well coach. And tomorrow, nasa Clark tayo, Medical City. Yung mga gusto magpa-coach, pag na-upload ko ito mamayang gabi, pwede pa kayong mabol. And Saturday, baka nasa SM North tayo. So, lahat naman taga SM North, magkita-kita po tayo dyan. Meron pa akong available slots, kahit isa lang. Pwede po kayong pagbigyan. And I'll be going to Makati sa IMG office. So, yung mga malapit sa Makati, punta ko po kayo dyan. So, pwede kayo magpa-post, pwede kayo makita, pwede kayo magpa-picture. And if you want to advertise your business, pwede nyo pong kontakin. Pwede kong punta ng business nyo, o kaya naman ay pwede ko kayong pwede kayo mag-send ng pictures like Overrun. Salamat kay Ma'am Isabel sa Overrun business. If you want to start your own Overrun business, mag-message lang kayo, ikukunin ko kayo kay Ma'am Isabel for only 5,000 pesos. May Overrun business ka na. Okay? And another online business na mga damit din. So, kay Ma'am Ann naman, kukunin ko kayo for only 2,400. Pwede ka na rin mag-business. Okay? Sabi nga natin, just try. And wait for my e-commerce business. Dating na. Okay, so, ginagawa na ngayon ng aking assistant. Maraming salamat sa iyo, sa aking team. Meron akong 3 teams na nagagawa, nagtutulong-tulong. Pinagsasama-sama ang pwersa nila para ma-launch ko na ng April 27, GDS e-business. Yeah, so, abangan natin yan. Thank you very much, G-Livers. Enjoy the rest of the day. And, let's go!